isa. And he began again to teach by the seaside. And there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea. And while the multitude was by the sea on the land, and he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out a sower to sow. And it came to pass, as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. Verse 5, and some fell on stony ground, where it had not much earth, and immediately it sprung up, because it had no depth of the earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. And other fell on good ground, and did yield fruit, that sprang up and increased, and brought forth some 30, some 60, and some 100. Verse 9. And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. And when he was alone, they that were about him with the 12 asked of him the parable. And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. And he said unto them, Know ye not this parable? And how then will ye know all parables? The sower soweth the word, and these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately. Kaya, in context, yung sinabi ni Princess kanina, na hindi nagtagumpay ang kaaway sa pagpipigil sa kanya para makarinig ng salita ng Diyos, because sa banal na kasulatan may mga kapamaraanan niyang ginagawa. It's everywhere in the Holy Scriptures that the evil one does everything he can to prevent us from receiving the word of life. Again, so Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. And these are they likewise which are sown on stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves, and so endure but for a time afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word. This is the third one, di ba? The first one are the seeds who were sown on the wayside. The second one is the seeds who were sown on stony ground. And then the third one is this, the seeds that are sown among thorns. Verse 19, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. And these are they which are sown on good ground. Yun yung fourth and last. The seeds that were sown on good ground. Such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100.
Amen. May the Lord bless the reading of His Word. Hindi po sapat na tayo ay nandito, nagkakasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Napaka-posible po na tayo ay nandito, tumatanggap ng pagtuturo ng salita ng Diyos, ngunit hindi tayo nakikinabang mula sa salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Kaya nga, sabi ko nga, bottom line, sa totoo lang, ang bottom line, especially when we compare this with Matthew chapter 13, kung saan yung soil, the soil represents the heart, sa kaduluduluhan, it's a matter of the heart. It's talagang yun ang usapin noon. Muli uulitin ko, hindi ko mo wala dito, ibig sabihin, liko na ang puso. Hindi ko mo nandito, ibig sabihin, tuwid ang puso. Kagaya na sinabi ko kanina, maaaring nandito ka, tumatanggap ka ng salita ng Diyos, ngunit hindi ka nakikinabang mula dito. Mas may kinatatakutan ako kesa sa present or absent sa pagsamba. Ang mas kinatatakutan ko ay yung kawalan natin ng uhaw sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Hindi geographical siya. Hindi activity-based. Ang ating inuugat ay yung kalagayan ng ating puso. Maaaring pinipigil ka o maaaring hinahadlangan ka ng iba't ibang mga dahilan. Bakit may mga pagkakataong hindi tayo nakakasama sa mga pagsamba, and yet yung puso mo ay nagpupumiglas at nagsasabi, gusto ko kung saan nandoon ang pagtuturo ng salita ng Diyos. I mean, I have personally experienced that during the time that I had to stay in the hospital for quite a long time after my kidney transplant. Nauuhaw ka sa salita. How you wish na hindi iyon ang kalagayan mo. And yet geographically, it was not possible for me to be with you during that time. Maraming iba't ibang mga kadahilanan. Kaya mas mahalaga at mas tama na ang ating siyasatin ay ang kalagayan ng ating puso. Bakit ba ako nandito? Bakit ba ginugusto ko na mapasada ko kung saan ang salita ng Diyos ay itinuturo? And I hope and I wish na higit pa yon sa pagtupad ng isang tungkulin. I hope and I wish na higit pa yon sa kailangan kasi nandito After all, sinabi kaninang umaga, this is the Lord's day. Well, hindi po Sa totoo lang, kung tama ang ating pag-iisip, every day is the Lord's day. Walang araw na hindi pag-aari ng Diyos. And so therefore, walang araw na hindi dapat gagamitin sa pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Nakukuha po natin mga kapatid? Mahalaga po na maunawaan natin itong diin na ito. And so, pwedeng marinig mo ang salita ng Diyos na ipinapangaral, pero lubos na hindi ka nagawang baguhin ito. Pwede nga magkaroon ka ng kagalakan sa pagtanggap mo ng salita. Kababasa pa lang natin, pwede ang magkaroon ng kagalakan sa pagtanggap ng salita, sa pagkarinig ng salita. Ngunit, bottom line, it makes no difference in your life whatsoever. Yun yung pinakamalungkot na mangyari sa atin. Alam ng marami dito kung how the Lord saved me. I was at the Bible College. I was already second year in the Bible College ba nun? Something like that. Masipag sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming nakaunawa at nakakilala sa Panginoon sa ilalim ng pagmiministeryo ko ng salita. Ang tangi lang hindi kinikilos ng salita ng Diyos ay ako mismo.
Sa mahabang panahon, ako ang walang puso sa salita ng Diyos. Ako ang tabang sa salita ng Diyos. Marami kong alam sa salita ng Diyos. Kaya kong ituro ang salita ng Diyos. Pero ako, sa sarili ko, ay hindi kinilos ng salita ng Diyos. Wala akong buhay sa aking kalooban. Hanggang isang araw, ay narinig kong itinuturo ang isang bahagi ng kasulatan kung saan ay ipinapaalala o ipinaalala sa akin ng Panginoong Diyos na walang kabuluhan ang sarili kong katwiran. At yun na yung nasa Romans chapter 10. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God. Hindi sila kapos sa kasigasigan sa Diyos, sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. And yet, according to the previous verse, they were not saved. They were religious but not saved. That's why Paul was praying for them. Nananalangin si Apostol Pablo na iligtas sila ng Panginoon. Again, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Meaning to say, sa likod noong religiosity is the absence of an experiential knowledge of who God is. Walang karanasan kung sino ang Diyos, pagkakilala sa Diyos. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, inakala ko na sa dami ng Bible study na pinangungunahan ko, inakala ko na sa dami ng mga dinadalaw, sa dami ng mga gawain sa simbahan at sa Bible college, ay iniisip ko na ako ay magiging dapat sa Diyos. Of course, I was wrong. And so going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. That's my saving passage, you see. Yung passage na yon ang ginamit ng Panginoon upang ako ay makakilala, aktibo, relihiyoso, walang absent sa simbahan, ngunit ligaw at napapahama. Marami ang gayon, mga kapatid. So, wag tayong maging komportable na tayo ay nasa ilalim ng pagtuturo ng salita ng Diyos at tama na. I mean, madali nating pwedeng batiin ang ating sarili. Mas ligtas naman siguro ko kaysa sa kanila. Wala sila dito. Mag-ingat po tayo sa gayong pag-iisip. Itong konteksto sa mga nakaraan nating pag-aaral, maaalala ninyo, ang mga Pariseo at ang mga Saduseo ay nagtatangka at nagbabalak na siya ay patayin. Hindi sila naniniwala na si Kristo ang Mesiyas, na si Kristo ang tagapagligtas. Iniisip nila na si Kristo ay bulaan, na si Kristo ay mamumusong. Di ba, naalala nyo? Nagpapatawad siya ng kasalanan. Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. So siya ay isang bulaang propeta, bulaang mangangaral. Galit sa kanya ang mga Pariseo at ang mga Saduseo. Sa kabilang panig, nandun naman yung kanyang pamilya. Naalala nyo sa mga nakaraan nating pag-aaral, yung pamilya nag-iisip, yung pamilya niya nag-iisip na nasisiraan siguro siya ng ulo, ng bait. Bakit nilalagay niya ang sarili niya sa tiyak na kapahamakan? Bakit nilalagay niya ang sarili niya sa lugar kung saan yung pinakamakapangyarihan sa kanilang lipunan ay magiging laban sa kanya? Nababaliw ka, sabi ng kanyang mga pinakamalalapit na mahal sa buhay. Sa kabilang panig naman, nandun yung karamihan na sumusunod din sa kanya. Kung nasaan siya nandoon din sila. Nagtutumulin na makalapit sa kanya. Kaso, ang malungkot,
ang karamihan sa kanila ay nandoon hindi para hangarin lalong makilala ang Panginoon, kundi kagaya ng ating mga naunawaan nais nilang guminhawa ang kanilang sarili. Yung may mga karamdaman, gustong gumaling, comparing that with the other part of the Holy Scriptures, yung mga nagugutom, gustong mapakain. Maraming iba't ibang dahilan. Pero hindi sila sumusunod sa Panginoon dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon. And sa kaduluduluhan, nandiyan yung mga alagad na nakagugulat naman na handang iwanan ng lahat para kay Kristo. Amen? Na ang tanong, bakit ganon? Lahat naman sila exposed sa pagangaral ng ating Panginoon. Bakit iba-iba ang naging pananaw nila at pagkakilala nila at pagpapahalaga nila kay Kristo? Ang parable na ito ang naglilinaw sa atin. Who makes the difference? Bakit ikaw ay nandito, naghahangad, na tumanggap ng salita ng Diyos, nananabik na makarinig ng salita ng Diyos, bakit ang iba ay hindi? Doon sa nakaraang Pastors Conference na aming dinalahan sa Baliwag Bible Christian Church, isa sa mga nabanggit doon, naman I'm sure na hindi naman I don't know kung doon ko narinig yun, pero in one of our conversations during that time ay may nagbanggit na yung iba mas gustong magsagawa ng pagsamba o gustong sumamba kung saan nandoon yung mall. At ang isa sa mga dahilan na ibinigay, again, hindi naman yung lugar ang masama doon eh. You could be worshiping God in a small house somewhere in the bukid and still have the wrong heart. Pero nakakatawag din ng pansin sapagkat yun din ang nagaharing diwa, palagay ko maging tayo ay napapansin yan, kasi pagkaranon, pwede na nilang gawin ang kahit anong gusto nilang gawin. Ang sabi nga ng isang pastor, nag-side comment siya, may kilala nga ako na pagkatapos niyang sumampa, lilipat lang sa kabila, manunood na ng sine, itutuloy na lang. Now again, hindi yung lugar. Wala tayo sa puder para sabihing mali yung lugar na yon. Bagamat hindi rin yun ang pinakamagandang lugar na pipiliin kung ako ang tatanungin. So again, who makes the difference? Bakit yung iba ay uhaw na uhaw sa Panginoon? Bakit yung iba ay parang hindi nasasapatan sa tinanggap na niya? He or she wants more. Di ba may kanta tayo? More of His, more about Jesus. Would I know, so on and so forth, you see. On the other hand, there are people who would say, I have enough. I mean, ano ba ang gusto nyong gawin sa akin? Maging panatiko? So para sa naman sa iba, yung paglalakad mo ng matapat sa harapan ng Diyos ay fanaticism. I mean, we live in a world where there is a new norm. During the time of the apostles and the earlier centuries, the norm is to be where the people of God are. Nung araw, yun yung pinananabikan ng lahat. Yun yung pinakasentrong gawain. Not anymore. Sa panahon natin. You see. So kung ganun pala, kung merong 21st century na tao na for some reason ay nagawang makapunta sa panahon ng mga unang mananampalataya, sasabihin niyan lahat ng ito yung mga nalulukot panatiko. Siya lang matino. You see. Again, bakit kaya ang isa ay naiba sa isa? Na gusto ko munang
sandaling dalawin yung sinabi ni John Piper. I want to share with you what John Piper has said concerning this. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos? Babasahin ko verbatim. Sabi niya, 3 things are at stake in the loss of the word. 3 mga bagay ang nakataya kapag ka ang salita na ipinapangaral sa iyo ay mawala. But first, we need to get clear what is at stake in the loss of the word. Sabi niya, why does it matter if Satan takes the word away from our hearts? Ito ang ibinigay niya. Una, fruit-bearing. If the word does not abide and take root in our heart, we cannot bear any fruit for God. Mahalaga ang pagtanggap ng salita ng Diyos sapagkat sa pagtanggap ng salita ng Diyos, doon ka pwedeng magbunga. Ang sabi ng verse 20 of the same passage, our passage, but those that were sown upon the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit. 30-fold and 60-fold and 100-fold. The fruit Jesus has in mind here is probably what Paul called the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Kung meron mang nawawala at tila baga ang hirap-hirap makita sa mga mananampalataya sa panahon natin are precisely these things. Walang tiyaga. Hindi nagahari ang pag-ibig. Hindi nagahari ang kapayapaan. Bakit? Anong dahilan? Kakulangan sa salita ng Diyos na siyang pinagmumula ng bunga. Jesus prayed in John 17:17, Father, sanctify them in the truth. Thy word is truth. The Word of God is the means used by the Holy Spirit to sanctify His people. Papaano tayo binabanal? Papaano tayo binabago? Malinaw ang sabi ng Biblia, we are being sanctified through God's Word. Sanctify them with Thy truth. Thy Word is truth. No wonder, hindi na nakapagtataka na ang karamihan ay mas may puso pa sa mga bagay ng sanlibutan kaysa sa mga bagay ng Diyos. Why? Sapagkat sila, ang marami ay kapos sa mga pagtanggap ng salita. Again, the Word of God is the means used by the Holy Spirit to sanctify His people, to make them fruitful or loving. So our holiness, our Christ-likeness, our moral newness is torpedoed if Satan takes the Word away from our hearts. So yun ang una, fruit-bearing. Number 2, according to John Piper, discipleship. Mahalaga ang pagtanggap ng salita ng Diyos for discipleship purposes. A persistently fruitless hearer of the word cannot be a disciple of Jesus. Nakukuha ba natin yan, mga kapatid? Nakakalungkot na medyo anemic ang maputla. Ang definisyon ng marami ngayon sa pagiging alagad, tagasunod, Kristiyano. Nakakalimutan na ang tunay na mananampalataya, ang tunay na alagad ng Diyos, which is, these two are synonymous insofar as the Bible is concerned,
Sabi kasi nung iba, ako ay mananampalataya, hindi nga lang ako alagad. Wala akong nakikilalang ganon. Lahat ng mananampalataya, tagasunod ni Kristo. So kung palagi na lang na tayo daw ay walang bunga o walang bunga ang salita ng Diyos sa atin, sabi ng Luke chapter 6 verse 43, no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its fruit. Fruit does not make a tree good. Fruit does not give life. Fruit is a sign of life and reality. Kung hindi tayo nagbubunga, malamang hindi tayo nakakakilala. At ang nagbubunga yung taong tumatanggap ng salita. Yun yung connection. Therefore, according to Piper, fruitlessness is essential to being a true disciple of Jesus. And since the abiding word is the key to fruitfulness, discipleship is at stake if Satan takes the word away. Hindi ka pwedeng maging tagasunod kung hindi ka tumatanggap ng salita ng Diyos. Dahil hindi ka magbubunga. At nakikilala ang mga alagad ng ating Panginoon, tagasunod ng ating Panginoon, how? By their fruits. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Sabi ng John, according to John 8:31, if you continue in my word, you are truly my disciples. If the word is taken away from our hearts, we cannot be followers of Jesus. And finally, the third one, salvation is at stake as well. Which leads us to the final, sabi ni John Piper, to the final and most fearful consequence of having the word taken from our hearts. Jesus says in John 15, every branch of mine that bears no fruit, He takes away. If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Ultimately, what is at stake if Satan takes away the word of God in our salvation is our salvation. Without the word of God abiding and taking root in our heart, we cannot bear fruit, be disciples, or inherit eternal life. No wonder, hindi nakapagtataka na tayo ay tinatagubilin. You are to fight the good fight of faith. Makikipaglabang ka, makikipagdigma ka ng mabuting pakikipagdigma ng pananampalataya. And faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Paano ka makikipagdigma kung patuloy mong ibababad ang salita mo sa salita o ang isip mo at ang puso mo sa salita ng Diyos? Kung ang salita ng Diyos ang gagawin mong gabay ng buhay mo, hindi mo kinakailangan ng reaffirmation mula sa ganitong otoridad, mula sa ganong otoridad, kahit na ang buong kapaligiran mo ay nagsasabi ng iba sa sinasabi ng salita ng Diyos. Meron kang sapat na conviction sa puso mo upang tumayo kung saan nandoon ang salita ng Diyos. Hindi marami ang may gayong conviction. Many are called, but only few are chosen. Mahalaga pala itong ating ginagawa na mga pag-aaral, hindi ba? Hindi lang ngayong gabi, kundi sa tuwinang nagsasagawa tayo ng pagsasama-sama upang mag-aral ng kanyang
mga salita. So may apat na uri o klase ng lupa na ipinakita sa atin dito sa ating passage sa Mark chapter 4. Ito ay ibinigay ng Panginoong Hesukristo bilang pagsagot sa kahilingan ng kanyang mga alagad na ipaunawa sa kanila ang talinghagang ito. Nawang isang talinghaga ay paraan ng ating Panginoon upang siya ay mag-convey ng isang particular central point sa kanyang mga tinuturuan. Taliwas sa ating maaaring iniisip, ang talinghaga ay ginagamit hindi upang magbigay linaw, kundi upang ito ay itago sa karamihan at upang bigyan ng daan ang mga tunay na tagasunod ni Kristo upang mag-aral sa malalalim na mga bagay ng Diyos. Hindi marami, mga kapatid, ang pinigyan ng masaya, dakila, blessed opportunity to understand the Word of God. Alam na alam nyo yan. Sa mismong ating mga kamag-anakan, mabibilang mo sa daliri ang mga taong masasabi mong may kamukha mo na uhaw sa kanyang salita at pagpapahalaga sa pinagpapahalagahan ng Diyos. Amen? Alam na alam natin yan. Now, dalawang damdamin. Ang una ay damdamin ng pagkalungkot at pagmamakaawa sa Diyos. Panginoon, napapahamak sila malibang may gawin ka sa kanila. On the other hand, ay pagpapasalamat, pwedeng lahat kami ay napapahamak, ngunit nagpahayag ka sa akin. Now, ang sabi dito, sa verse 13, Mark chapter 4 and the verse is 13, and he said unto them, Know ye not this parable? How then will ye know all parable? Mahalaga pala itong particular na ito, itong specific na talinghagang ito. Sabi niya, hindi nyo ba naunawaan itong talinghagang ito? Kung hindi nyo nauunawaan ang talinghagang ito, paano nyo pa mauunawaan ang iba pang talinghagang ibibigay ko pa lang sa inyo? Ang pinag-aaralan pala natin ay napakahalagang bahagi ng ministeryo ng ating Panginoon. Kahit papano, nakikita na rin natin kung anong halaga niya. Nauunawaan mo, bakit siya? Ang tigas ng puso salita ng Diyos. Bakit siya hindi nakikita yung obvious? Ito po yung sagot. You see? So, simulan natin. Unahin natin, verse 14. The sower soweth the word, verse 15, and these are they by the wayside, where the word is sown, but when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. Ang tawag natin dyan ay sabog tanim. Yung binhi ba, kapatid na Edith, yung binhi ay isinasabog sa iginayak ng o sa lupa, sa iginayak ng bukirin, at may mga pagkakataong napupunta sa pilapel yung iba. Nakagayak pala. Mas gising pala. Baka nga mas gising pa sa atin. Ang kaaway, naghihintay ng pagkakataon na hindi na mapakinabangan, na hindi na mag-ugat sa ating mga puso. Muli, ang lupa ay ang ating puso. Hindi nag-aaksaya ng panahon ang ating kaaway na na ang mga salita ng Diyos ay magkaroon ng ugat sa ating mga puso. Maagang maaga tayong pinapaalalahanan na ito palang pagtanggap ng salita ay isang pakikipaglaban.
Nakikipaglabang ka sa pananampalataya mo. Hindi mo pinahihintulot. You do not allow. Pinahihintulutan. Praise God. Sapagkat maging sa mga oras na ito, maaaring nandyan tayo nakaupo. I hope naman hindi ako na nakatayo. Na ang isip ko ay nasa ibang lugar. Pwede po yun. Pwede ang iniisip na natin na yung papaano ba yung trabaho bukas? O yung mga nanay, ano kaya ang iluluto ko? Maagang mag-aalmusal ang aking mga anak sapagkat papasok sa eskwela. Napaka-posible na habang ang salita ng Diyos na siyang ginagamit niya upang tayo ay tumibay, lumago, magbunga, pwedeng yun ay lumagpas sa iyong pandinig at lumagpas sa iyong pansin sapagkat ang isip mo ay nasa ibang lugar. And so you fight for it, you stay focused. Kung ang nakasalalay dito ay mismo, ultimately, ay ang mismong aking kaligtasan, mahalaga na ipinakikipaglaban ko ito. Nais ng kaaway na ikay lumayo. Nais ng kaaway na ikay lumamig. Nais ng kaaway na ikaw ay humiwalay sa salita ng Diyos. Paano ka dumating ngayong hapon sa pagsamba? Anong mga paghahanda ang ginawa mo? You know, what I appreciate about Ma'am Tess, last night, sabi ko, gusto mo bang makinig ng music? Sabi niya. Ano ba ang gusto mong tugtog? Marami dito. Gusto ko yung mga old Christian songs. And then, dinugtungan niya kasi gusto kong ihanda yung sarili ko sa pagsamba bukas. Paano natin inihahanda ang ating sarili sa pagpunta dito? I mean, worship is an intentional activity on our part. Hindi ka lang basta dadalhin mo yung sarili mo dito, nakaupo na ako, safe. I mean, para kang nasa baseball game, okay na ako. No. Kung pumapalaot ka sa pakikipagdigma, anong mga paghahanda ang ginagawa mo sa iyong sarili? Niyaalis mo ang mga basura sa iyong pag-iisip at sa ating puso. Mga pag-aalala, marahil, mga takot na pwedeng mag-overwhelm ng ating isip kung saan wala ng lugar ang salita ng Diyos. Napapangibabawan tayo ng mga isipin sa buhay na ito. Gusto tayong ilayo ng ating kaaway mula sa makapangyarihang salita ng Diyos. The Word of God is able to transform us. Hindi ka na kagaya ng dati. Hindi ka pa nakakarating kung saan dapat ka sanang nandoon. Because God is working within us and through us to conform us to the image of His Son. Amen? Malayo pa yung lakbayin. Pero alam mo rin, hindi na ako kagaya ng dati. Hindi na ako madaling matakot. Hindi na ako madaling mag-alala. Hindi na ako madaling madala ng iba. Hindi na ako madaling maakit sa kinaaliwan ng iba. Binabago ng Diyos ang aking puso araw-araw. Doon ka gustong ilayo ng ating kaaway. Ayaw niya na tayo ay palayo ng palayo sa sanlibutan. While we look not for the things that are temporal and visible. Hindi ba? Saan? But for those things that are eternal. Oh my, mga kapatid.
Ano nga ba yung gusto kong pinakikinggan kagabi? Pinag-uulit-ulit ko yon. Gusto ko ipikit ko ang aking mata, saved by grace. Gusto ko ipikit ko yung aking mga mata na yun yung mga titik na naririnig ko. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Something like that. Isang araw, magpapaalam tayo sa buhay na ito. Pero hindi natin itatrato itong kawala. Sapagkat ang puso mo ay nauna na doon. Amen? Yung secular na awit, I left my heart in San Francisco. Something like that. To that effect. Nandito ako sa lupa na ito at gagawin ko ang lahat ng mga kailangang gawin habang nandito ako. Pero ang puso ko ay nandoon where my Savior is. There is a growing homesickness in our hearts. Bagay na hindi mangyayari kung inaaliw mo ang sarili mo sa mga bagay na nasa mundong ito. Pangalawa, verse 16. So tapos na tayo sa seed sown along the path or along the wayside. Doon tayo sa verse 16. And these are they likewise which are sown on stony ground, who when they have heard the word, immediately receive it with gladness. Yung mga pastor, yun ang gusto niyang makita sa congregation, pero delikado rin pala yun. Hindi pala ako mo masayahin. Gusto ko po mag-choir. Gusto ko din po mag-visit. Sama na rin po ako sobrang excitable na tao. Hindi pala yun ang sukatan eh. Bakit? Tuloy natin ang basa. Verse 17. And have no root in themselves and so endure but for a time. Afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. Ang pinaka sukatan ng pagkaranas natin ng kaligtasan ay hindi yung panandaliang kagalakan na ipinapakita natin sa tuwing ang salita ng Diyos ay naririnig natin. Isa tayo sa pinakamabilis mag-hallelujah, mag-amen. Minsan, parang mas tumatak pa sa tainga ng mga nakikinig yung amen natin kaysa sa sinasabi ng pastor. Ang totoo palang pagsubok sa ating pananampalataya at sukatan ng ating pananampalataya pagka humaharap na tayo sa mga pagsubok, mananatili ba tayong nagtatapat? Kaninang umaga, yan ang ating pinag-aaralan na ito. I do not want to belabor that topic. Hindi ang naglayo sa kanila sa Diyos yung kung ano paman. Ang naglayo sa kanila sa Diyos ay ang kanilang kagustuhan na huwag mahirapan. And then verse 18. Let us move on. And these are they which are sown among the thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches. Sabi ko nga, parang ito yung 21st century seeds. Di ba? Sa panahon natin, mas ito yun eh.
Ito yung kalaban nating lahat eh. Kahit na yung pinaka matapat na mananampalataya, it's the Vanity Fair. You know? Yung tendency ni Christian on the Pilgrim's Progress story na malibang at maaliw sa tiyangge ng sanlibutan. Ang kulay-kulay kasi. Ang saya-saya, ang ingay-ingay. Ang gaganda ng iba't ibang mga ilaw. Ang ganda-ganda ng damit. Ang ganda-ganda ng sapatos. Oh, kung meron lang sana akong sapat na pambili. Muli, hindi masama yun. Nagpapasalamat ako sa Diyos at ako'y mayroong panlasa. Sobra nga yata eh. Yung gana sa pagkain na kinakailangan yung may bahay ko ay miya't-miya magpapaalala, tama na, papacheck up ka. Napaka-effective pagka malapit na yung araw ng check up. Ang kanin namin ngayon pula. Pero sabi ko sa kanya, pagkatapos ng check-up, gusto kong kumain doon sa Japanese restaurant na nakita ko. Because I love to eat. Yun lang naman ang aking bisyo. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom, hindi ako nambababae. I love to eat. Tinatatakan ko, nagre-research ako, saan susunod na may masarap na kainan. And I would really target it. Sabi niya, kung maganda resulta nung check-up mo, hindi masama na may panlasa ka, may gana kang kumain. Sino ba nagbigay nun? Diyos. Ang ating Panginoong Diyos. Hindi masama na hangarin mong kainin yung alam mong masarap. Hindi naman sukatan ng pananampalataya na yung lahat ng mga walang kakwenta-kwentang pagkain ang kainin mo. Sapagkat ako'y tapat kay Kristo. Itong walang kalasa-lasang nilaga. Hindi adobo yan. Kakainin ko sapagkat ako ay Kristiyano na hindi nagpapaapekto sa mga panlasa ng sanlibutan. Naku naman, wala sa lugar yon. So hindi po yung desire per se ang masama. Going back to our passage, ang sabi, and these are they which are sown among the thorn, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust, the desires, the lust of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Hindi ka pinuwersa ni Satanas o ng kaaway. May buo kang kagalakan na niyayakap ang mga bagay na inaakala mo magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ano sabi ng Ephesians chapter 2? Ephesians chapter 2. Verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. There was a time that we were no different than them. Hindi tayo naiba sa kanila. Kung papaanong sila ay naaakit sa mga bagay ng salibutan, ganun din tayo until the Lord gave us life. He quickened us. Ayaw mo na ngayon
using the caterpillar illustration. You remember that? There was a time na isa kang uod na ang gusto mo ay ang lupa at ang mapapait na dahon, pero when you went through the process of metamorphosis, at paglagpas mo doon sa process na yon ng metamorphosis, naging isa kang makulay na paru-paro, at ayaw mo na ng mapait na dahon at ayaw mo na ng lupa. Gusto mo ng matatamis na nektar na mga bulaklak. Binago ang ating kalikasan. And so although our heart has a capacity to desire, our hearts also experience a regeneration. Ipinanganak na muli ang ating puso. Yung pusong bato sa mga bagay ng Diyos ay naging pusong laman, gayak tumanggap ng mga salita ng Diyos. So naiba na yung place value. Iba na yung itinuturi mong iyong kayamanan. Maganda sukatin yung ating mga sarili sa bagay na yan. Amen? Noong isang araw, nagpahayag ako ng kalungkutan sa mga staff sapagkat nagsagawa ng offering, special offering para kay Deacon Max, sapagkat alam ko na kailangan niya ng ayuda. Matagal-tagal, he does not know, we do not know kung gaano katagal na kailangan niya magpahinga, magpagamot, kasama na rin ang kanyang ina. Ang kalungkutan na aking nadama ay nanggagaling doon sa ilang mga offering mula sa mga bata ay lubhang halos wala. Siguro yung kung ano lang yung natira, o siguro kung ano lang yung pinakamababa na halaga sa kanilang bulsa. Ito rin yung mga bata, and for that matter, ito rin tayo na matatanda na gayak gumastos ng kahit magkano sa ibang bagay. Nawawala yung puso sa tamang lugar. At nakakatakot na maaaring maging gayon ang puso natin kahit sa mga gawain ng kaharian ng Diyos. Misplace yung value. Ito kahit magkano. Pero sa kaharian ng Diyos, kahit na lang din magkano. Nasaan pa po? Nasaan na ang ating pagpapahalaga? Nawa yung desire natin sa ibang mga bagay ay hindi kainin buong buo yung ating desire to be a blessing to others. And finally, let's go back to Mark chapter 4. Verse 20, and these are they which are sown on good ground, such as hear the word. Saan nagsisimula? Such as hear the word. Tinatanggap mo, parang bukid na iginayak. I-absorb niya yung binhi na inihagis sa kanya. May gayon po bang kalagayan ng ating puso? These are they which are sown on good ground, such as hear the word and receive it. Tinatanggap. You do not resist the word. Hindi mo muna tinatanong, teka muna, okay ba to o hindi? Sapat na sa'yo na malaman ito ay salita ng Diyos. It may rebuke me, it may correct me, it may encourage me, so on and so forth. Let the work of God's Word ano sunod doon? Bayaang ang
gawa ng, be completed. Hindi mo siya piniprevent. Hayaan mo kung ano ang kinakailangan na mangyari birang bunga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, so be it. Tuwid mo ako, Panginoon, paalalahanan mo ako. Kung nalulungkot ako, bigyan mo ako ng kagalakan. Ano man ang kailangan ko, mas ikaw ang nakakaalam, Ama. But let me just hear the word and let me just receive it. At ano raw ang dulot nun? Nagbubunga. Such as hear the word and receive it and bring forth fruit. Psalm 34, Psalm 60, and Psalm 100. And kung ang lahat na lang, halimbawa, sino ba nagwe-weights dito? Nagbubuhat ka pa ba, Jomel? Halimbawa, nagbubuhat ka. Ba, hindi naman uubrang iisa lang ang timbang nung binubuhat mo kung saan ka lang nagagaanan. Ito na lang gusto ko, okay na to. Kung gusto mo mapakinabangan, ang ginagawa mo, gaya ka sa bigat na dala nun. You see. Gayon din po nawa tayo pagdating sa usapin ng kanyang salita. Now let me address very quickly before I wrap this all up. Kasi pwedeng magkaroon ng tanong dito sa isang bahagi. Let's go back to the same chapter, Mark chapter 4. Sa verse 10. Excuse me. And when he was alone, they that were about him with the 12 asked of him the parable, and he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the word of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. Now, merong ilang mga nagtuturo na nagsasabi na di mo nga yun, mukhang piniprevent ng Panginoong Diyos na makarinig sila ng salita ng Diyos, baka sila maligtas. Para yatang hindi tama yun. Well, makakatulong siguro if we would compare this with its parallel in Matthew chapter 13. So go with me very quickly to Matthew chapter 13. Let me begin reading on verse 10. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know. It is given unto you. Alam niyo kung ano pinauunawa sa atin dito? God is sovereign over our salvation and understanding of God's Word. Sa sarili lang natin, hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos at hindi natin gugustuhin tanggapin ang salita ng Diyos. Our desires are misplaced. I mean, mas gugustuhin mo sa ibang lugar at gagawa ng ibang bagay kaysa sa salita ng Diyos. So malinaw sa talata, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not. God has that prerogative. He is God. He is the creator of everything. For whomsoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Now you must understand that this passage is taken from the book of Isaiah, kung saan ay matigas ang puso ng mga Israelita. So sabi ng Panginoon, matigas ang puso nyo,
Kung ano man yung nasa inyo pa, kukunin na rin, sapagkat hindi ka nakatagpo ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos sa puso mo, kahit yung testimony ng Word of God ay pwede kong kunin mula sa iyo. You have been rebellious. Dapat matakot tayo dun. At matakot tayo para sa mga mahal natin sa buhay na may gayong attitude towards God and God's Word. Wala akong panahon dyan. Pwede palang dumating yung panahon na salita ng Diyos ay hindi na magpapatotoo sa Kanya. Kung alin daw yung nasa Kanya, yung maliit na liwanag na binibigay sa Kanya, yung unawa na ibinibigay sa Kanya, pwede pang kunin mula sa Kanya. You see. Let's continue. Verse 13, therefore speak I to them in parables, because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Kung yung malinaw ng pangangaral, inaayawan nila eh. Well then, let me speak in parable. I would speak in parable for you, my people. You see, sa inyo ako babaling, kayo na may puso sa salita ng Diyos. Verse 14, and in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, by hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive, for this people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing. Ayaw nyo makinig eh. And their eyes they have closed. Pinipikit nyo ang mata nyo sa klaro, sa malinaw na pagangaral eh. Lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I shall heal them. There's no problem with God saving people who He wants to save. That's not a difficulty for God, amen? Hindi problema sa Diyos ang iligtas, ang gusto niyang iligtas. Ngunit ang Diyos ay nagdodraw ng line. Binigyan ka ng pagkakataon, sinara mo ang iyong tainga, ang iyong mata at ang iyong tainga, malamig ka sa akin. Well then kung gayon, iaalis ko ang iba pang oportunidad upang ikaw ay pahayagan ng salita ng Diyos. Huwag nawa dumating sa pagkakataon na gayon ang sino man sa atin o ang sino mang mga tao na mahal sa atin. Verse 16, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Meron tayong dahilan para magpasalamat sa Diyos. Sapagkat hindi ka lang tumatanggap ng salita, nasasarap ang kang tanggapin ito. Ang panlasang yaon, galing sa Diyos. That's why we worship Him. That's why we thank Him.